Hi everyone! Si Abner Tulagan uli ito at manonood na naman tayo ngayon ng paborito ninyong teleserye sa hapon, Ang Abot Kamay na Pangarap, episode 116. From now on, ilalaan ko na sa ibang tao yung pagmamahal at pag-care ko sa kanya. Tama. Agree I'm ako dyan. sure kapag may nangyari kay Zoe, hindi mo siya matitiis. Katulad ni Ma'am Moira. Basta Dok, okay na rin to. Okay itong magkalayo kami, hindi kami mag-usap. Para tahimik din yung mga buhay namin. Mhm. I-check ko lang si Naimel pa. Thank you, Dok. Okay. O nga naman, huwag mo na silang pagbatiin. Magpapaaway lang sila. Okay, nasa ospital na nga si Aling Melba. May escort na pulis. Nasaan ako? Naimel pa? Nasaan ako? Ay, Nasaan ako? Anong ginagawa ko rito? Naimel pa? Safe po kayo, okay? Nandito po kayo sa Eastridge Hospital. Dinala po namin kayo dito kasi nag-seizure po kayo nun sa presinto. Okay lang po ba kayo? Ikukulong pa rin ba nila ako pag lumabas ako rito? Inaayos pa po kasi namin na Melba. Mukhang naapektuhan po kasi ng kondisyon po ninyo yung pag-iisip mo kaya may mga nagawa po kayo na hindi po maganda. Wala. Kondisyon. Anong kondisyon ko? Ay Melba, meron po kasi kayong meningioma. Kinukompress po nito yung frontal lobe po ng utak ninyo. Ibig sabihin po nun, may tumor ka po sa utak. Kaya Ayun. po, Tama ako. Kala ko kasi nagkamali ako ng intindi sa case na sinabi kanina ni Doc Lindon. nag-hallucinate tuloy kayo. na. Tapos nag-seizure pa po kayo. Oo. Tumor? Tumor sa utak. Sino nagsabi niyan? Huwag ka maniniwala sa mga doktor. Ay, doktor po ako. At bilang doktor po, kailangan ko din pong sabihin sa'yo na kailangan po namin kayong operahan para matanggal po yung tumor niyo po sa utak. At kailangan din po namin ma-inform po yung pamilya po ninyo. Wala na kasi siyang family. Naiyak. Na-trigger na naman siya. Ganun mo, Martin ni Manilyn, oh. Actress. Akong pamilya. Na akong pamilya. Ulila na ako. Ay, yung anak po ninyo, meron po ba kayong number po niya para makontak po namin? Wala. Hmm. Matagal na ako pinalimutan ng anak ko. Hindi niya ba ako babalikan? Kakalungkot. Pinalimutan na niya akong tuluyan. Hmm. Pasensya na, Lynette. Pati sa'yo, Carlos. Dahil nagulo kayo. Yung hospital nyo, dahil kay Moira at saka dahil sa akin. Gusto ko lang naman bumawi sa anak ko.
RJ, huwag mong idamay yung sarili mo sa kasalanan ng asawa ko. Bait Si Moira talaga lang naman ni nag-iisip Lynette. ng masama. Kakausapin ko yung head ng security para hindi na makabalik dito sa Moira. Unless siya mismo ang pasyente. Ay, buti naman. Kasi grabing manggulong babae. Safe itong East Ridge, RJ, kung kailangan niyo mag-usap at magkita din nila. Gulat pa siya. Alin? Sinanipat? Safe itong East Ridge, RJ, kung kailangan niyo mag-usap at magkita din nila. Basta para sa anak niyo, kay Annalyn. Welcome dito, RJ. Maraming salamat, Doc Carlos, for providing us a safe space para makapag-usap kami ni Lynette. Bait naman, no? Oh, Annalyn. Thank you. Kaya lang, wag mag-take advantage. Bakit mo kami si Michael? Abot kamay na namin kay... Carlos? Oh, Michael. Kumusta? Kumusta? Ito okay naman. Si Denise, hindi po kayo nagkita? Actually, magkasabay kami ngayon eh. Net ko siya. Nakita ko nga kayo ni Lynette eh. Kausap si RJ. Tutuwa nga ako at okay kayo ni RJ sa harapan ni Lynette. Buti hindi nagsiselos na nag-uusap sila. Alam mo pare, kailangan... Marites lang talaga. Naiintindihan ko sila eh. Kasi may anak sila. Siyempre kailangan lang mag-usap at magkita para kay Annalyn. Pero syempre, ikaw ang boyfriend. Pwede mo sabihin na bukas nila yung pag-uusap nila. Sul-sul na Marites. Alam mo yung ginawa mo kay Lynette? Alam mo, baka pag ginawa ko yun, baka masakal si Lynette. Baka lalong mawala siya sa akin. So wag sul-sul. Yung ganun siya ka-siloso dati kay Lynette. Sorry pare, don't get me wrong. Kaibigan ko kayo. Kaibigan kita. Kaya, andi dito ako para paalala sa inyo na sa'yo, na siya pa rin ang unang lalaki na minahal ni Lynette at ang nag-iisang ama ng anak nila. Ay, sul-sul talaga. Kaya, if I were you, sumasa mo si RJ. Paano? Mauna na ako. It's good to see you, pare. Okay pare, ingat. Ingat. Affected. Kahit anong hanap ko sa social media dun sa anak ni Melba, hindi ko talaga siya makita. Kapag sinesearch ko yung pangalan niya, either foreigner yung lumalabas or hindi niya naman kaedad. Eh, sabi ni Melba, halos kaedad ko lang daw siya, isang mga 18 to 20 siya. Baka wala siyang social media account, kaya hindi siya ma-search. What do you think? Sa edad namin, parang imposible naman po. Ano pa ba ibang dahilan? Diba? Doktora Annalyn Santos. Ako nga po, bakit po? Napanood ko po kasi kayo dun sa viral video. Dito po ba nakakonfine si Melba Salazar? Opo, lagi po na po nun. Ako si Katie. Ako yung anak niya. Oh. Ganda. Hello, Manong. Sunduin mo na ako. Ako, tayo naman ng impactang karakter ng show. Pupunta na tayong Apex. Moira, Oh, Michael, anong kailangan mo? Paalis na ako.
Wala lang, galing ako sa loob. Narinig ko pinag-uusapan nila yung naging enkwentro niyo ni Lynette. And so, Well, I was just wondering, bakit mo hinayaan na maiwan si RJ kasama si Lynette? Ay, sulsulero you pala ka. obviously don't know me well enough. Kung sa tingin mo, hahayaan ko mangyari yun. I had no choice to kick me out. Bakit? Hindi ba sa'yo naikwento ni RJ? Ang alin? Hindi po alam. Nung lindol, magkasama si RJ at si Lynette na trap sa building. Maybe that's the reason why they're close now? What? Magkasama sila the whole time? Mga palaka. Ang lakas ng bagsak ng bugs. Leche talaga yung Lynette na yan. Pinalayas lang ako sa ospital. Nagpaiwan pa din yung daddy mo. Wait, nagpunta ka ng East Ridge? Bakit nandun si Daddy? Bakit siya nagpaiwan dun? Ewan ko. Pinaalis nga ako doon sa Leche ospital nila, di ba? Gusto mo kausapin ko si Dr. Benitez? Sabihin ko mag-apologize sa'yo. What Dr. Benitez did to me is the least of my problems. Alam mo ba, nung lindol, magkasama pala yung dad mo at saka si Lynette sa iisang lugar for the whole time. Oo nga, magkasama sila doon sa flower shop. Why didn't you tell me, Zoe? Naghanap nagkakainis ang babae na to. Kasi akala ko sinabi na sa'yo ni Daddy, kaya hindi ko na sinabi sa'yo. And as far as I know, ang laki ng mall na yun, wala namang gagawin si Daddy tsaka si Tita Lynette, no? Anong wala? Parang close na sila ulit eh. Zoe, please just explain something to me. Ang sabi mo sa akin, dapat nakalimutan na ng daddy mo ang lahat ng mga nangyari sa kanya. Pati yung pagiging doktor niya, nakalimutan na niya, di ba? Dati, galit siya kay Lynette. Bakit ngayon parang okay na sila? Parang sobra silang ayos, parang inaagaw na ulit sa atin ni Lynette at Annalyn ang daddy mo. You told me this was irreversible. Zoe, I need answers. Ang sabi mo, hindi na maaalala ng utak niya ang nangyari sa kanya. Minsan kasi akala natin yung utak lang natin yung may memory. But we're wrong. Sometimes our brains may forget, but our heart still remembers. Oh. Wow, ganda nun ah. And besides, baka nakikita na ni Daddy yung masama mong ugali. At nakikita niya na si Tita Lynette, yung mabait. Zoe, ha? Mom, I'm just pointing out the truth. Na ngayon, sa mga mata ni Daddy, you are the bad guy. And Tita Lynette is the good one. And we have to change that. Yes. This has to stop. Kailangan kumilos ako para mapaglayo silang dalawa. Ako po. Baka magbait-baitan yung dalawa. Alam ko nang gagawin. Mom! Diyos ko, kakatakot naman. Nemel ba? May bisita po kayo.
Sino ka? Hindi niya kilala yung ano. Sino ka? Naya mo po yung anak niyo? Hindi! Si Caitlyn! Hindi ikaw si Caitlyn ko! Hindi ikaw si Caitlyn ko! Sino ba ito sinungaling na to? Melba, siya po si Caitlyn. Hindi! Sino ba to? Ba't niyo pinapasok dito to? Hindi kita anak! Hindi ikaw si Caitlyn! Hindi ikaw si Caitlyn! Hindi! 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 Alam niyo? Hindi! Hindi ikaw si Caitlyn! Ni Melba! Sinungaling ka! Nay Melba! Nay Melba, siya po... Naghanap siya ng anak niya, tapos nung nandyan na, ayaw niyang kilalanin. Nangyari, part din ba yan ng sakit niya? Si Caitlyn, siya po yung anak po ninyo. Kasi malaki na kaya. Kaya nga po siya nandito kasi gusto ko po niyang makita. Hindi ka po niya kinalimutan. Aling Melba, nagsasabi po kami sa inyo ng totoo. Ang taong nasa harapan po ninyo ay ang anak niyong si Caitlyn. Nay, huwag mo akong hawakan, ha? Huwag mo akong hawakan. Sinungaling tong batang to, ha? Sinungaling ito, ha? Miss ko lang kayo, Nay. Anak niyo. Nay, Nay, ito yung picture. Nay, ako yan. Nay, ako si Caitlyn. Nay, ako yung anak niyo. Caitlyn! Kakayak naman. So, wakas nagkita sila. Ang ganda-ganda mo! Ang ganda-ganda mo! Nay, ang ganda-ganda niyo rin po. Nay, may surpresa ko para sa inyo. Melba? Nestor! Hindi kita niloko! Hindi kita niloko! Ginawa na ko ng kwento ng kapatid mo. Pero hindi kita niloko, Nestor. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw yung dalawa lang ang mahal ko. Kayo lang ang buhay ko. Hindi kita niloko. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko, Melba. Huwag ka maniwala sa kanila. Hindi kita niloko. Alam ko. Patawarin mo ko. Grabe naman itong eksena na to. Kakayak. Melba? Patawarin mo ko. After so many Ganda ng eksena. This is a good scene. Oh. Dami ditong ano. Dami luwat eh. Iyak itong palabas nito.
Oh, pati sila. Happy ending din sila. Ang ganda, ang galing pa rin niya umarte. Kakaiyak na ka ng Excel. Kinailangan kong mag-pause kasi iyak ako. Robert, please. Ayoko nag-aaway tayo. Ako, drama-drama na nga. Bait-baitan I'm na. not even mad at you anymore. Talaga? Hindi ka galit? Well, I realized kasi nagkamali din ako eh. Pinag-isipan ko ng masama agad kayong dalawa ni Lynette. Robert, please. Give me another chance. Tao lang naman ako eh. Nagkakamali din. At saka, sinunod naman kita. Umalis naman ako agad, di ba? You know, I just really respect you and I trust you. Wala na. So, okay lang sa'yo na maging magkaibigan kami ni Lynette? Tayo nila Lynette? Oo. Pahig ako. Ang iniisip ko lang naman kasi si Carlos. Hindi naman kasi magandang tignan. Baka masamain pa niya. Nakausap ko na si Carlos. Pumayag na siya na maging magkaibigan kami ni Lynette. Alang-alang kay Annalyn. Ikaw ba? Sige. Papayag ako na makipagkaibigan ka sa babaeng naanakan mo. Talim pa rin ang bibig. Ang tanga-tanga naman ni RJ pagka napaniwala pa rin siya ni Moira. But on one condition. Ano na namang kondisyon yan? Kondisyon. Robert, you had an affair with her. Masisisi mo ba ako kung sinisigurado ko lang na hindi na mauulit yon? Ano bang kondisyon mo? Oh, it's nothing serious. Papayag ako na magiging friends ulit kayo ni Lynette on one condition. Titira na tayo sa Amerika and we are leaving today. Luka-luka talaga. Sira ulo. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para sabihin sa'yo na tigilan mo na yung daddy ko. Pwede ba umalis ka na? Kasi baka mamaya kung ano bang magawa ko sa'yo. Grabe din talaga itong Zoe na to. Ay, wala silang tigil na mag-ina salitan. Alam mo, mag-aantay pa ako dito. I'm sure wala ka namang gagawin. Ano pang gagawin mo sa akin? Sa tingin mo? Ayan! Tumahimik ka! Ano? Alam mo ba na siya pala ang unang na-hostage? Ni Melba. Kaya siya nakatakas dahil tinulungan siya ni Annalyn. Grabe ka. Niligtas kita, Zoe. Sino ba nagsabing iligtas mo ko? Tsaka, Bakit? Diyos ko, ba't nagkita na naman kayong dalawa? Nakipagkita na naman itong Annalyn na to. bakit ko naman sasabihin wala naman akong pakialam sa kung ano mang mangyari sa'yo. Sana nga, napahama ka na lang. Sama talaga. Ano sa kasama ng nono ng kasama? Anyway, nanonood lang ako pero nanggigigil ako sa inis. Si Zoe na yun. But yung nakakainis na naiintindihan mo kasi dinala ka doon ng script. Dinala ka doon ng maayos ng script. Hindi yung tumalon-talon na lang basta. So, it's still with the material. Ang ganda pa rin ng pagkakahandle sa bawat sitwasyon. So, entertaining in the